Hello, good morning. Special edition muna tayo. Kasi matagal tayong hindi nakagawa ng videos natin dito dahil ho sa mga nagre-report ng account, no? Ang daming nangyayari internally sa TikTok natin na masasabi natin siguro ito yung mga tao na hindi nila kayang makita na may isang phoenix heart na nagbibigay ng katotohanan at nagtuturo sa client niya kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat at kung ano ang mangyayari. Kasi hindi naman, aminin natin, hindi lahat ng tao na nagbabaraha or gumagawa ng card read is totoo. Hindi lahat legit, hindi lahat faith healer. Magkaiba ang sitwasyon sa buhay. So, ngayon gagamit ako ng tarot. Kukuha ako dito ng 5 baraha, no? And let's say, kung ano man yung mangyari at kung ano man yung magiging general reading natin. Ito muna yon. Tarot kasi ginawa ko para mas madali. At general reading ito, no? Doon sa nagre-report ng account ko, no? Hindi naman kayo magtatagumpay kasi darating ang panahon na mabubuking kayo sa mga sitwasyon na ginagawa ninyo sa mga kliyente. Huwag nyo silang utuin, huwag nyo silang lokohin na pagka-send nila ng pera sa inyo ay hindi na nila kayo makontak. Kasi mahirap eh. Huwag nyong paglaruan ang baraha, in short, okay? So, ito, para sa lahat ha, yung unang lumabas is the clarity card. Ibig sabihin nito, sa araw na ito, magkakaroon kayo ng panibagong plano, no? Magkakaroon kayo ng success kung gagamitin ninyo sa tama ang mga talents or tawag nito, yung means of communication. Ito yung tinutumbok ko, the clarity itself. And then, 50-50 kasi yung balance ninyo sa pera. It's either you are trying to find a new love or a new funds or source of income para maging balanse ang lahat-lahat. Losses versus profit. And then dito, yung pangalawa is the Page of Wands. Merong good news na makakamtan sa araw na ito. At doon naman sa nag-aasam na magkaroon ng masayang pamilya, buo ang pamilya, magkakaroon ng stability yung relationship ninyo, matutupad din. Posible isa ito sa mga hiling ninyo. And then the last part is, ito yung progress, speedy progress, or yung iba sa inyo magkakaroon ng holiday vacation dahil sa Holy Week. Yung iba naman sa inyo magkakaroon ng mga biglaang desisyon or pag-twist ng desisyon tungo sa pagbabiyahe. So, posible yung iba, pabiyahe, patutuloy. Yung iba, hindi. So, konting ingat lang kasi yung combination ng card, this is the clarity, balance, enthusiasm, marriage and family, and then you do have good news in travel. So, ito ayun tinutumbok talaga is the Holy Week itself. Mag-uumpisa yung Holy Week natin this coming Saturday, midnight. And then lahat kayo, no, doble, triple ingat kasi hindi maganda kapag Holy Week. Lalo na pumasok yung midnight from 23. At doon naman sa gustong magpa-private reading, magpa-ritual, ingat din sa mga peke, no, ng mga card readers, clairvoyants, taga-ritual dito sa TikTok. Kasi isa lang naman ako doon sa mga lagi nilang tinutumbok, kaya hindi ako makapag-upload ng videos. And subukan ko kasi naging okay naman yung TikTok appeals, 'di ba? Susubukan ko mag-live tayo this Friday, which is the last Friday bago mag-Holy Week. Pero ito ngayon, yung special edition ko is papasok na kasi tayo sa Holy Week, yung vibrations ng Holy Week. So, ibig sabihin na kapag hindi kayo nagkaroon ng clarity or hindi kayo naging, hindi nyo napanindigan yung plano ninyo sa buhay, posible na magkakaroon kayo ng problema sa pera, magkakaroon kayo ng problema sa pamilya, at malalagay kayo sa alanganin na hindi kayo makauwi sa province ninyo para
sa Holy Week. Or the other turnaround naman doon is, baka magkaroon kayo ng ibang trabaho or magkaroon kayo ng ibang plano, no? Basta yung pinakamaganda doon is the momentum na you have to think a lot ahead doon sa buhay ninyo para maging masaya kayo. Kasi alam niyo, kung yung buhay kasi natin, puro lang kasinungalingan, pagkukunwari, pagpapanggap, hindi ka magiging masaya. At kung sa usaping pag-ibig, kung nagsimula ka sa masama or sa hindi tama, magtatapos ka sa hindi rin maganda. So, in general, hindi ka bawasan sa isang pagkatao kung hihingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. At huwag mo rin kalimutang balikan at pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng journey mo tungo sa tagumpay. Kasi, imposible na magiging successful kang mag-isa. Imposible din na masisira ang isang relasyon dahil lang sa isa ang nagkamali. So, doon sa punto na nagkasiraan kayo, nagkahiwalay kayo, no? Andun kayo sa tampuhan mode or whatever situations that you are on or in right now, ibig sabihin nun, dalawa kayo may pagkakamali. Yun nga lang, paiba-ibang level. Yung isa mas maraming pagkakamali, yung isa mas maliit. Tignan mo, pati ilaw ko nakikialam. Pero I will push on that situation na lang, di ba? Ngayon, yung buhay natin, hindi basta-basta. Ganon kasimple. Ang dami-dami nating trials. Katulad na lang ng trials ko dito sa TikTok. Diyos ko. Okay? So, susubukan ko talagang ma-update lahat kayo. At maraming salamat sa nag-message sa akin. Maraming salamat sa nagtanong, no, kung anong nangyayari. Dahil po yan sa mga nag-report, no. Yung TikTok kasi, hindi mo kailangang manira ng kapwa. Kanya-kanya tayo ng page, kanya-kanya tayo ng content. Yung mga clients natin, kanya-kanya choices. So kung may clients tayo na masugid na taga-subaybay, huwag niyong ikasama. Kung may clients kayong lumipat sa iba, huwag rin sumama ang loob ninyo. Kasi rights nila yon na maghanap sila ng iba. Pero ang tungkulin natin bilang isang manghuhula, sabihin sa kanila kung ano yung nakikita mo. Huwag mong sabihin yung maganda lang. Sabihin mo rin sa kanila kung ano yung negative. Kasi mas mahalaga yung negative na malaman nila kaysa positive. Kasi alam naman natin, and given, yung positive, matutuwa si client. Diba? But the negative, let them know para naman kahit papaano, they are given a warning ahead of time. And then doon naman sa mga clients natin, halimbawa, nagpa-card read kayo and then yung lumabas is hindi maganda. And then natumbok yung katotohanan na inililihim ninyo. Huwag kayong mag-hysterical. Kasi halimbawa, nagpahula ka, nabuko, na ikaw yung may pagkakamali, ikaw may pagkukulang, kaya ka iniwan, kaya ka hiniwalayan. So, hindi mo dapat ikagalit yon sa manghuhula. Kasi, kaya ka nga nahulaan di ba? Kaya nga maraming tao na minsan nabubuking, lalong-lalo na kapag legit yung manghuhula na humahawak sa kanila. Pero doon sa mga suki ko, maraming salamat. Doon sa nagbigay, Mr. Sha, maraming salamat ulit. Doon sa mga parcels na pinadala mo galing France. Yung iba galing Germany, yung iba galing Japan. Hindi ko ma-memorize pero may Dubai pa. Maraming salamat sa mga parcels na pinigay ninyo at sa mga donations ninyo sa Piso Caravan. At mag-ingat ho kayo kasi malakas ho ang vibrations ng kalusugan natin. Magkakaroon tayo dito ng matinding sakit. Ingat ho sa heat stroke, ingat ho sa lahat-lahat. Lalong-lalo na ho yung mga senior citizens natin at saka yung mga kabataan. So, comment lang po kayo, sasagutin ko. Maraming salamat and good morning everyone. Enjoy.